Tapos na ang paghihintay niyo mga tol para sa pinakabagong Honda Click 125 version 4. Officially released na nga ng Honda Philippines at talagang napaka-exciting ng bagong Honda Click 125 version 4. Dalawang variant ang inilabas, ang standard version na may tatlong kulay na pagpipilian: Obsidian Black Metallic, Pearl Silver Series Gray, and Pearl Arctic White, with a suggested retail price of 82,400 pesos. At ang isa pang variant ay ang Smart Edition variant. So meron naman tayong dalawang color para dito, ang Matte Fresco Brown and Matte Axis Gray, with a suggested retail price of 86,900 pesos. Grabe mga tol, sobrang konti lang na diferensya ng price ito sa version 3, kaya sigurado magdo-dominate na naman to dito sa atin. Sa ngayon, ang version 3 ay may SRP na 81,900 pesos at ang special edition naman ay 84,900 pesos. So ikaw, kung bibili ka ng Click 125 ngayon, saan ka, sa version 3 or version 4? Siyempre sa version 4 ka na, nilabas na nga eh. At ang bad news lang mga tol dito ay hindi nilabas ang street version. So ito yung naka-naked handlebar no. Pero ganun pa man, ang importante ay hindi na pinatagal ni Honda Philippines ay inilabas na itong Honda Click 125 version 4. Pagdating sa makina, syempre pareho lang sila no, at pareho lang din sa previous model na gumagamit ng 125cc liquid-cooled single overhead cam 2-valve program fuel injected single-cylinder engine equipped with enhanced smart power for better engine performance and better fuel efficiency. May lakas naman itong 11 horsepower at 8,500 RPM at hatak na 10.8 Nm at 5,000 RPM. At pagdating sa fuel mileage based sa claim ng Honda, kaya nitong maabot ang 50.3 km per liter. Grabe sa tipid, tapos samahan mo pa ng 5.5 liters fuel tank capacity. Siguradong malayo-layo na yung mararating mo dyan. At mas pinatipid pa para sa Smart Edition dahil equipped nga ito ng idling stop system. So ito nga yung pag huminto usually sa traffic light, mamamatay yung makina niya and ang tendency hindi mag-aaksaya ng gas habang nakahinto. Then after a while, pihitin mo lang ang throttle at automatic ay aandar na ulit ang makina. At para mas mapatipid mo pa to, chill ka lang pag city drive, huwag kang feeling kargado na bomba ng bomba para matipid sa gas. At tulad ng dati, tahimik ang engine start, walang friction ng starter dahil naka-alternate current generator. Pagdating naman sa difference ng dalawang variant, sa physical appearance, wala naman silang pinagkaiba maliban sa colorway no. Pero para sa Smart Edition, unang-una naka-smart key system na to at equipped ng idling stop system. At pagdating sa iba pang features ay pareho na sila. Sa front, malaki ang changes, although andito pa din yung DNA ng version 1 to 3. Naka-split LED headlights at mas futuristic na yung design. Talagang mas umangas pa yung datingan niya. And this time, ayon kay Honda Philippines, mas malakas na yung buga ng ilaw nito compared sa previous model. So malaking bagay din yan para dito no. Side profile by binago din no. Sa version 3 meron siyang parang winglet. Dito naman sa bagong model, diagonal na yung design no. Nung color black na parts niya dyan. Dito sa bandang likod naman, halos ganun pa din naman, may konting binago lang sa design. At pagdating naman dito sa taillight, mas futuristic na din yung design niya. Napaka-seamless na lang ng taillight design at yung pinaka-brake light parang projector yung datingan niya dahil pabilog yung design. And mas maganda na sa mata no dati kasi. So meron siya mga bilog-bilog sa likod yung pinaka-taillight niya. Pagdating naman sa meter panel mga tol, pareho pa rin sa dati no, naka fully digital instrument panel. And pagdating naman sa susian para sa Smart Edition ay naka smart key system at mechanical naman sa standard variant. And sa kabilang side, Type-C USB charging port na ang ginamit at syempre may cover pa din yan. Seat design pareho pa rin ang dati pero sa grab bar, redesign na din, mas sharp na yung design at very premium din syempre. At sa ilalim may 18 liters under seat compartment para sa mga gamit natin. Not sure lang mga tol kung kasya yung isang half face helmet dito. Sa suspension naman mga tol, naka-telescopic sa unahan, from Showa pa rin yan at naka-single shock absorber naman sa likod. Sa brakes, naka-disc sa front at drum brake naman sa likod. At pareho pa rin ang dati, equipped ng combi brake system. Sa mga gulong, sa front may sukat pa rin ito na 90/80 rim 14 at 100/80 rim 14 naman sa likod at tubeless na yan. Sa wheels naman, pareho pa rin ng version 3 so hindi ni-redesign ni Honda. Pagdating sa dimension mga tol, seat height may sukat na 769mm, so hindi ganun kataas, very Pinoy friendly pa rin. Sa ground clearance naman ay 131mm at pagdating naman sa timbang may bigat itong 111 kg, so hindi siya ganun kabigat, manageable pa rin yan. So pareho pa rin ng dati mga tol ng previous model yung dimension niya. Okay mga tol, yan ang quick specs review natin para dito sa bagong Honda Click 125 version 4. Sa mga interesado, pwede nyo kayo message sa Facebook page natin or call or text lang kayo sa number ko.
Okay mga tol, hanggang dito na lang muna kung umabot ka sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, wag nang magatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. At meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.